Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! At yan po ay si Chris Aquino, who turned 53 kahapon din po yan, February 14. At nabalitaan na po natin sa isang interview niya kay Boy Abunda kung ano ang mga pinagdadaanan ni Chris Aquino pagdating po sa kanyang kalusugan. Actually, nakakaawa po. Parang masyado ng prolonged yung agony ni Chris Aquino. Well, ito na naman yung makakatindila. Sasabihin, karma yan ni Chris Aquino. Dahil kasama siya sa Aquino family na nagbagsak sa pamilyang Marcos. Kaya lang, dapat po sa ngayon, isang tabi po natin. Let us stop the hate. Kung ang pamilya Marcos ay hindi nagtanim ng galit sa mga Aquino, hindi ba dapat tayo mga supporters ng Marcos family gawin din ang ginawa ng mga Marcoses? Itigil po natin yung hatred sa ating puso. Sabi nga nila, karma din yan ni Chris Aquino. Narinig niyo yung sinabi ni Chris? Baka ito na ang kanyang huling birthday. Dahil sa Lunes po, siya isa sa ilalim sa isang gamutan na napakadelikado. Dahil sabi po niya sa interview, yung procedure na gagawin sa Lunes, kapag hindi nagkaroon ng positive na resulta sa kanyang katawan, maaari po siyang ma-heart attack. Napakalaki daw ng tsansa na baka bigla na lang huminto ang puso ni Chris Aquino kung hindi tanggapin ng kanyang katawan yung gagawing procedure sa Lunes. Let us pray for Chris Aquino. Tama na po yung gantihan. Ito nga, may lumalabas pa na mga ganito Karma daw kay Cory Aquino, kay Noynoy Aquino, ngayon kay Chris Aquino. I'm sure tayong lahat, naranasan na natin ang mawalan ng magulang o ng mahal sa buhay. Lalo na ito, maiiwanan niya yung kanyang dalawang anak na lalaki, si Josh saka si Bimby. Mahirap din pong lumaki ng walang magulang. So ipagdasal po natin na wag sana ito ang maging huling birthday ni Chris Aquino at sana siya ay gumaling pa. Now, with regards dun sa kanyang mga pinagsasabi laban sa mga Marcoses, malay naman natin, baka deep inside her, nagsisisi siya sa mga sinabi niya. It is going to be between her and her God. Ako, alam nyo, ang gusto ko, mabuhay pa ng matagal si Chris Aquino para makita niya kung papaano iaangat ni President Bongbong Marcos ang bansang Pilipinas. Hindi ba, kung gusto niyo rin lang maghiganti, ito ang pinakamagandang higanti. Ang makita ni Chris na bumuti ang bansang Pilipinas, ang bumuti ang buhay ng bawat Pilipino. Sana matulad din siya kay Mr. Juan Ponce Enrile, umabot ng 100 years old. Although, siyempre, sa medical condition ni Chris Aquino, mahirap maabot yung 100 years old. Bibihira na po ang umaabot ng 100 years old. Kaya lang sana humaba pa po ang buhay niya. And I fervently pray na sana po bigyan siya ng Panginoon ng mahaba pang buhay para makita naman niya po ang pagbabagong gagawin ni President Bongbong Marcos sa ating bayan. And speaking of this karma na sinasabi nila, yun daw mga kumakalaban sa pamilya Marcos, ay may bad karma na dumadating na kahit na hindi daw gumalaw ang taong bayan, karma na mismo o langit na mismo ang maghahatol. Ito po ang tanong. Sa ginagawa po ng kapatid ni President Bongbong Marcos na si Senator Amy, na panay ang batikos at kontra ngayon sa kanyang kapatid na si President Bongbong, ganito rin kaya ang aabuting karma ni Senator Amy? Dahil kung papansinin niyo po, imbis na suportahan ni Senator Amy ang kanyang kapatid, ay panay ang kontra niya sa mga desisyon, lalo na sa mga major decisions ng ating presidente. Lagi pong pinapasok ni Senator Amy si Apo Lakay. Kasi ayaw daw niyang masira ang legasiya ni Apo Lakay, na pinaglaban daw nila ang legasiya ng kanyang tatay. Ang masasabi ko lang po, matagal na pong wala si Apo Lakay. Huwag na nating hukayin. Nananahimik na po, and I am sure, sa pag-upo ni President Bongbong, nakangiti po si Apo Lakay kung nasaan man siya. Pero ano itong ginagawa ng kanyang kapatid? Imbis na suportahan ang ating presidente, panay batikos pa at pag-criticize ang inaabot ni President Bongbong mula sa kanyang mismong kapatid na imbis na suportahan siya, ay lagi siyang binabatikos, lalo na yung mga ginagawa ng ating presidente.
ang dahilan ni Senator Amy because she is the firstborn of Apo Lakay. At ayaw niyang masira ang pangalan na Marcos. Sa ginagawa ni Senator Amy, hindi ba niya sinisira ang pangalan ni President Bongbong Marcos? Marcos pa rin po. Kahit na pagbali-baliktarin niyo ang mundo, si President Bongbong ay isa pong Marcos. Lagi sinasabi ni Senator Amy, ang tama ay tama, ang mali ang mali. Ang problema kasi nito, sa nakikita ko lang po, correct me if I'm wrong. Para bang ang tingin ni Senator Amy, mas matalino siya kay President Bongbong Marcos. Na lahat ng iniisip ni Senator Amy, lahat ng kanyang suhestyon, panukala at gustong gawin ay tama. Siya na lang ang tama. Lahat na lang ng kanyang inisip para sa bansa ay tama. Nakala mo, siya lang ang nag-iisip ng kabutihan na para sa bayan. Lahat ng ginagawa ng ating Presidenteng Bongbong Marcos ay mali. Nakita niyo naman sa mga galawan at sa mga pahayag ni Senator Amy. Ito nga binanat-banatan ni former President Rodrigo Duterte, yung kapatid niya. Tinawag na adik, tinawag na kung ano-ano. Pinagtanggol ba siya ni Senator Amy? Hindi. Ang nasabi lang ni Senator Amy, kakaloka. Tama ba yun? Harap-harapan na binastos, minura ang iyong kapatid. Pero ang loyalty mo nandun pa rin sa mga Duterte. Pinagre-resign na ni Basti Duterte si President Bongbong. Tamad daw at walang pagmamahal sa taong bayan. Pero imbis na ipagtanggol ni Senator Amy, mas pinanigan pa niya at binigyan ng katwiran si Basti Duterte kung bakit nasabi nito yung kanyang mga nasabi. Tigilan na sana ang paggamit sa pangalan ni Apo Lakay. Nananahimik na po si Apo Lakay, masaya na po siya dahil kahit na hindi na niya inabot naman at nasaksihan ni former First Lady Imelda Marcos na nalinis ang kanilang pangalan at naging presidente pa si Bongbong Marcos. Ano ba ang sinabi ng dating unang ginang? Yung dalawang lalaki sa kanyang buhay, pareho pang naging presidente at mahal na mahal niya itong mga to. Ano kaya ang masasabi ni Ginang Imelda sa mga pinaggagawa ng kanyang anak na si Amy? Sa tingin niyo matutuwa yun? Or baka lang namang gusto ni Senator Amy na porke siya ang firstborn ni Apo Lakay, siya dapat ang mamuno sa Marcos clan. Meron po akong isang clip na napanood kung saan sinabi ni Bongbong Marcos nung sila ay nasa Hawaii pa. Ang sabi po niya, as the head of the Marcos family. As the head of the Marcos family. So, inaako ni Bongbong Marcos din na siya ang tumatayong head of the family nung nawala si Apo Lakay. Pero the way things are going, parang hindi pumapayag si Senator Amy dyan. Dahil gusto niya as the firstborn child of Apo Lakay. Siya dapat ang laging tama at walang tamang gagawin ang kanyang kapatid. Dahil sinabi nga ni Senator Amy, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Ang lumalabas dito, lahat na lang ng mga sinasabi ni Amy Marcos, yung kanyang iniisip, yung kanyang mga panukala, yung kanyang mga kagustuhan na mangyari para sa bansa ay tama. Siya lang ang laging tama. At lahat ng ginagawa ng kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos, again, I repeat, ni President Bongbong Marcos ay puro mali. Wala na bang nakitang tama si Senator Amy sa kapatid niya? Lalo na dun sa mga major decisions ni President Bongbong. Lagi pong nakakriticize si Senator Amy. If you don't believe me, tumingin po kayo sa mga bali-balita. Mas marami po yung mga pagkakataon na salungat si Senator Amy sa mga gustong gawin ni President Bongbong Marcos. Kung meron po siyang sinasang... Parang ang pangit lang tignan mga kaibigan, no? Sila mismo magkapatid pares na Marcos. Tapos ganyan yung nangyayari sa kanila. Parang ang hirap lang tanggapin talaga mga kaibigan. Pero respeto pa rin mga kaibigan. Yan yung kwan nila eh. Siyempre buhay politiko yan mga kaibigan. Kaya hayaan na lang sana natin. Kung tutusin, mas maganda sana kung lahat na lang sana sila eh, magtulungan na no. Kasi ganyan nagkakaroon ng siraan ng pangit mga kaibigan. Ayunan, ilan lang po yan. Mas marami po yung kontra si Senator Amy. Only because she is the firstborn and ang tama ay tama at siya yun at ang mali ay mali. At yun ay si President Bongbong. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.